Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon pala is magbibigay ako ng konting komento about dun sa mga nangyaring issue no nakaraan. Doon sa may kasal, 'di ba, ni nung anak ni Dennis Padilla at ni Madam Marjorie. So ngayon, may nabasa kasi yung comment. Matagal na pala yung comment na yun sa mga videos ko at ang sabi niya, kumbaga magbigay daw ako ng reaction doon or komento bilang kumbaga parang ako matagal din nawalay sa nanay ko and then kinasal na rin ako. Ano daw yung masasabi ko ron? Siyempre pinag-isipan ko muna mabuti. Kasi alam niyo totoo lang mga lods, ang pinakaunang-una kasi niyan, wala tayo doon sa pangyayari sa buong buhay nila. Hindi natin alam kung bakit umabot sa ganun na merong tampuhan, merong galit, merong hinanakit sa bawat isa, 'di ba? Kasi may nasaktan sigurado, 'di ba? May nagkamali din sigurado. But during that time kasi, yung araw na yon is napakahalagang araw nun para doon sa mismong kinakasal. So yung magiging sagot ko is because of that, yung sa mismong kinakasal. So hindi ko na rin na i-deny sa inyo, personally kilala ko si Kuya Jean Padilla, yung kapatid ni Kuya Dennis Padilla. Si Kuya Dennis Padilla hindi ko kilala. So nung nag-post si Kuya Jean, nakita ko yon, nag-comment ako. Pwede nyo balikan yung post niya sa may FB. Ang sinabi ko parang yakap yata sa'yo Kuya Jean and kay Kuya Dennis kahit hindi ko siya kilala. And I'm praying for the healing of your family. Parang ganun, for the family healing. Yun yung sinabi ko. Wala akong kinampihan kahit kanino. At natural, kilala ko si Kuya Jean. Siya yung sasabihan ko ng parang yakap sa inyo, ganyan, ganun. Pero hindi ko sinabing tama sila or mali sila. Ang pinakamalinaw sinabi ko, family healing. Actually, meron ding another angulo ng ganyan eh. Yung kay Kuya Jano Gibbs, di ba? Parang nagpaabot siya ng parang pakikiramay sa pakiramdam ni Kuya Dennis at ni Kuya Jean yata. And then marami nang bas kay Kuya Jano. Ang reply ni Kuya Jano, yun ang kaibigan ko eh. So yun lang, pero wala akong sinasabi na tama ka, mali ka, ganito. Same lang din sa akin. I'm always praying for the family healing. So ngayon yung komento ko about sa pangyayari na yun. So ganito na lang. Siguro, sige ito opinion ko to, maring mali ako Siguro, kung ako si Kuya Dennis, baka ang reaksyon ko at ang sasabihin ko in public, masaya ako sa'yo anak, at least kahit papano nakita kitang kinasal. Hindi man ako yung nakapaglakad sa'yo doon sa may altar na which is yun yung madalas na na parang ginagawa talaga at yung mga natural na ginagawa, masaya na ako nakita kita. At kung yung nanay mo man ang gumawa nun para sa akin, I think she deserves it kasi mas naalagaan nila kayo. Mas nagampanan nila yung mga dapat na nagampanan ko. Kasi according sa mga naririnig ko, parang mas ganun yung nangyari, di ba? Na mas nakasama ni Madam Marjorie. Siguro ganun yung sasabihin ko. Okay? Siguro ganun yung sasabihin ko. Kahit na masakit sa akin, kahit na naisip ko na sana ako dun, dapat ako dun, ako yung tatay. Pero dahil yun yung nangyari, wala na tayong magagawa at hindi na natin mababalik. Talagang tanggapin na lang and we will sacrifice our emotion para doon sa bata na doon kung sino mismo yung kinasal. I will try to hide all the emotions na pwedeng makasira doon sa special day ng anak ko. Ganon siguro yung gagawin ko ron. Pangalawa naman, if ever naman, kunwari ako naman si Madam Marjorie, okay? Kunwari ako naman, kahit na sobrang galit ko doon sa tatay, kahit na sobrang asar ko sa'yo, kahit na alam ko mas deserve ko na ako magatid sa bata, itatry kong pilitin sa anak ko na kahit na galit ako, kahit na galit ka sa tatay mo, kung galit ka man, siya ang maglakad sa'yo. Yun naman ang sasabihin ko. Okay? So, hindi ko sinasabing yun ang tamang dapat ginawa ni Madam Marjorie kasi deserve niya na ilakad yung anak niya dahil siya ang nandun, di ba? Ayon sa mga sa mga naririnig ko, okay? Ayon lang dun sa mga yun. Kung ganoon man, di ba? Deserve niya, di ba? Pero at the end of the day, ang pinaka-point doon sa may dalawang example na binigay ko is we will always try to think kung ano yung kalalabasan ng kabuuan para dun sa bata. Kasi special day niya yun. That is not the day para magkaroon tayo ng winning moment against each other. That is the day na para maalala ng bata na meron na siyang another level dun sa buhay niya. Kumbaga, nag-step up na siya dun sa may another part, another chapter ng buhay niya. At dapat masaya yung transition na yun. Kasi magkakaroon siya ng katuwang sa buhay, partner in life. So, ayun yung naiisip ko ron. Both of them should be both parents should be selfless sa kahit ano man mangyari, kahit masakit man o hindi, para doon sa bata. Sometimes you have to sacrifice your emotion, di ba? Sacrifice mo kung ano man yung para sa tingin mong para sa iyo sa mga pagkakataon na hindi kayo yung bida. At ang bida doon dapat yung bata. So congratulations
kasama yan siguro sa kulay ng buhay na lang nila. Pero hindi ko rin kilala din naman yung kinasal. Ang kilala ko lang si Kuya Jun Padilla lang dahil nakakasama ko mag-basketball, parang kuya-kuyahan ko siya. And then kaibigan din siya ni Kuya. Hindi ko rin naman kilala yung kinasal, pero congratulations sa inyo. Sana gabayan kayo ni Lord sa mas mabuting pagsasama nyo. So yun lang mga Lords, yung komento ko ha. Pasensya na kayo kung may mga kontra sa sinabi ko, mag-comment na lang kayo below dyan ng may respeto. Pero eto pala, sa mga suggestion ng mga tao sa akin na ikasal ulit ako para dun sa nanay ko, hindi ko gagawin yun. Kahit yung, ano ba yung tinatawag dun, yung parang yung vows daw, parang renewal of vows, hindi ko gagawin yun para ilakad daw ang nanay ko. It is what it is, yun ba? Ganun na yun. Kung ano yung nangyari sa akin, wala siya, hindi siya yung nakapaghatid sa akin, ibang tao. Okay lang. Pero ang pinakamasarap na part doon, alam ng nanay ko na gusto ko siya yung maghatid sa akin. And ginawa namin yun ng kaming dalawa lang. Para sa akin, mas intimate yung nangyari. Everything is perfect. So, sobrang saya ko nun. So, yun lang mga Lods ha. Thank you.